Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 4 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2014. Kinagabihan, sa pangunguna ni Grey Worm, sekretong pinasok ng Unsullied ang loob ng lungsod. Nang mga sandaling iyon, nag-uusap ang mga alipin sa loob. Gusto rin umano nilang maging malaya kagaya ng iba pero mas malakas umano ang mga masters nila. Dito na pumasok ang grupo ni Grey Worm. Sinabihan niya ang mga ito na ang isang araw na malaya na ay walang katumbas ng ilang taong pagkaalipin. Ito na yung pagkakataong hinihintay nilang lahat, na dapat hindi umano nila palagpasin. At para lumakas pa ang loob ng mga ito, nilapag nila ang mga dalang patalim para sa kanilang pakipaglaban sa kalayaan. Kaya kinabukasan bago pa sumikat ang araw, nag-alsa na ang mga alipin ng lungsod. At paglipas ng ilang oras, napasok na ni Daenerys ang Meereen. Sinalubong siya ng mga tao habang hawak ng mga ito ang kani-kanilang mga collar. Kasunod nito ay nag-order si Khaleesi na ipako sa cross ang mga masters gaya ng pagpako nito sa mga bata na nadaanan nila papasok ng lungsod. Sinubukang kausapin ni Bar Easton ang Reyna tungkol sa utos nito na minsan, mas mainam suklian ng pagpatawad ang kasamaan. Ngunit sagot ng Reyna na, binibigyan niya ng katarungan ang hindi makatarungan. At dito na puno ng sigaw ng mga masters ang Meereen. Nang makausap ni Jaime si Tyrion, dito siya naniwala na hindi ang kapatid ang pumatay sa hari. At sabi nitong hindi rin umano si Sansa. Kahit na maraming rason na pwede ang babae ang gumawa pero hindi umano ito magagawa ng asawa. Kaya ito rin ang sinabi niya kay Cersei. Ngunit nagalit ang babae. Gusto nitong patayin niya si Tyrion pero hindi niya kayang gawin dahil kapatid niya ito. Samantala, nalaman na rin ni Sansa na si Peter ang mastermind ng pagpatay kay Joffrey. Inamin nito na hindi umano siya pagdududahan ng mga tao dahil wala siyang motibo. Ang babae umano ang primary suspect dahil halos lahat ng sitwasyon, may galit ito sa hari at sa mga Lannister. Dito nagpahiwatig si Peter na may kasabwat ito, na malaki ang benepisyo ng taong ito sa pagkawala ni Joffrey. At iyon ay walang iba kundi si Olenna, na hinding-hindi umano ito papayag na maging asawa ng apo ang isang hari na halimaw ang pag-uugali. Kaya inutusan nito si Margaery na habang busy pa umano si Cersei sa pagluluksa, gumawa na ito ng paraan kung paano mapaamo si Tommen bago pa ito may layo sa kanya ng Reyna. Hindi naman nagsayang ng oras ang babae. Sekreto nitong pinuntahan si Tommen sa kwarto nito na kinagulat ng binatilyo. Sinabihan ito ni Margaery na magiging mag-asawa umano sila pagdating ng ilang araw kaya mas mabuti umanong magkakilala muna sila kahit kunti. Pero mukhang takot pa ito sa nanay niya. Ngunit ginamitan ito ng karisma ni Margaery para hindi ito magsusumbong kay Cersei, na binisita niya ito sa loob ng kwarto sa 10 oras ng gabi. Balik sa wall, tini-training ni Jon sa sparring ang mga bagong recruit na Watchers. Sumama sa hanay ang batang si Ollie. Ngunit hindi raw siya marunong sa sword pero magaling umano siyang archers. Gayunpaman, sinabihan itong magmasid lang muna sa training. At napasama sa batch na ito ang tauhan ni Bolton na si Locke. Nagpakita agad ito ng galing kaya napansin ito ni Jon. Ngunit dumating si Alliser para insultuhan lang si Jon at pinaalala na isa lang itong steward hindi ranger. Ilang saglit lang ay lumapit si Locke kay Jon. Nakipagkaibigan ito sa binata at nagsinungaling bakit ito napunta sa wall. Nang sumunod na araw, kinausap ni Jaime si Brienne. Binigay niya sa babae ang bagong sword na gawa sa dating espada ni Ned Stark. Gamitin umano ito sa pagprotekta kay Sansa hanggang sa makauwi ito sa pamamahay ng Starks. Napanganga si Brienne, hindi mapaniwala sa narinig. At binigyan din siya ng Kingsguard ng isang bagong armor. Pareho umano silang nangako kay Catelyn na protektahan ang mga anak nito kaya may panahon pa raw na mailigtas nila si Sansa na akala nila ay nag-iisang buhay na Starks. Dahil matagal nang walang balita kay Arya, sigurado umanong patay na rin ito. At hindi makapaniwala si Brienne na makakasama niya si Podrick sa bagong mission niya bilang esquire. Ayaw sana niyang isama ito pero nanganganib umano ang buhay ng binata dahil nakakulong na si Tyrion. Kaya walang nagawa ang babae. Ilang sandali ang lumipas, umalis na din ang dalawa sa capital. Nang malaman ni Jon na nakatagpo ni Sam si Bran, hindi na siya mapakali, na gusto niyang habulin ang kapatid para mailigtas.
Ngunit hindi niya alam nasaan na ang mga ito. Abandonado na umano lahat ng wildling villages except sa pamamahay ni Crasters. Maya-maya lang ay pinatawag siya ni Alistair, na pumapayag na itong lusubin nila ang mga kasamahang nagrebelde at nagkampo sa bahay ni Craster. Pero ayaw nitong mag-order na samahan siya, mga volunteers lang umano na gustong sumama sa kanya. At paglipas ng ilang sandali, nakarecruit siya ng iilan para sa mission na ito. Samantala, binoboy ng todo ng grupo ni Carl ang mga asaw at anak ni Craster. Maya-maya ay pumasok ang isang babae na may bitbit na bagong silang. Alam nilang lalaki ang bata na kailangan nila itong ialay sa White Walkers. Kinuha ng leader ang sanggol at inutusan si Rust na dalhin doon ang baby. Kaya hinatid ng lalaki ang bata sa usual spot kung saan ito iniiwan ni Craster. Nagsimula nang umiyak ang bagong silang ng iwan ito ni Rust. Dahil sa lakas ng iyak nito, narinig ito ng grupo ni Bran sa hindi kalayuan. Nagtataka silang lahat kaya pumasok ang batang Stark sa wolf niya at pinuntahan ang pinanggalingan ng iyak. Ngunit si Ghost ang nakita niya, ang wolf ni Jon. Nang bigla siyang nahuli sa bitag kaya nagising na siya. Kinabukasan, lumapit sila sa bahay ni Craster. Dito nila nakita na naka-Night's Watch uniform ang mga ito pero nang makita ni Mira na iba ang ginagawa ng isang lalaki, natakot ito. Hindi na umano ito mga watchers ngayon kaya niyaya na niya ang mga kasama na umalis na sila. Pero bago pa man sila makakilos, napaligiran na sila ng iba pang kalalakihan. Ilang saglit lang ay nasa loob na sila ng bahay ni Craster na ngayon ay ginawang kampo ni Carl. Dahil sa pananamit ng tatlo, alam ng lalaki na mga highborn ang mga ito. Nang tutukan nito ng kutsilyo si Mira, dito na nagsalita si Bran, kung sino siya, at dito siya nakilala ni Rust, na kapatid umano siya ni Jon. Samantala, bitbit ng White Walkers ang sanggol, naglakbay ito sa gitna ng snow. Hanggang sa makarating ang halimaw sa isang platform kung saan napaligiran ito ng nakatayong mga ice. Nilagay nito sa gitna ang bata. Maya-maya lang ay may lumapit ditong isa pang White Walkers. Dinampot nito ang bagong silang at dinampi ang kuko sa pisngi nito. Sa isang iglap, naging kulay blue na ang mata ng sanggol. Coronation Day na ni Tommen bilang bagong hari ng Westeros. Nang maupo na ito sa trono, nakita ni Cersei na nginitian nito si Margaery. Kaya nilapitan ng reyna ang babae. Sabi nitong magiging bangungot sana ang buhay niya kung buhay pa si Joffrey dahil alam umano nila pareho ang ugali nito. Dagdag ni Cersei na kailangan umano ng tulong ni Tommen, kaya kung gusto pa ba umano niyang maging reyna. Simpre hindi nagpahalata ang babaeng Tyrell. Sagot niyang kakausapin muna niya ang kanyang ama. Na ganun din umano ang gagawin ni Cersei. Nang mga sandaling iyon, nakarating na din kay Daenerys ang pagkamatay ni Joffrey. Nalaman ng reyna na may mga barko na sila pero hindi sila sigurado kung kaya na ba talaga nilang lusubin ang Westeros sa 10,000 army. Posible umano kung surprise attack ang mangyayari. Ngunit nabaling ang atensyon nila sa Yunkai at Astapor. Na kailangan nilang pamahalaan ang mga ito dahil bumabalik sa dating gawi ang mga iniwan nilang pinagkatiwalaan sa dalawang lungsod. Nadismaya si Daenerys sa nangyayari sa dalawang lungsod na pinalaya niya. Hindi umano niya hahayaang bumalik sa dati ang mga residente dito. Kaya dito nagdesisyon ang reyna na hindi na ito pupunta ng Westeros, kundi mag-rule na umano siyang queen. Samantala, nakarating na si Sansa at Peter sa castle ni Lisa sa Eyrie. Binalaan siya ng tiyahin na mag-ingat sila sa mata ng ibang tao na dapat walang nakakaalam na nasa poder siya nito. Nang gabing iyon pinaalala ng babae kay Peter kung paano nila plinano ang pagpatay sa asawa nitong si Jon Arryn. Na ito pala ang naglason sa asawa nito dahil inutusan ito ng lalaki. Na si Peter din ang nag-order na sulatan si Catelyn para sabihing ang Lannister ang pumatay sa asawang Hand of the King. At tama pala ang sinabi ng council kay Sansa, na hindi ito pagdududahan ng mga tao dahil wala umano itong motibo para patayin si Jon Arryn. Kasunod nito ay nagdesisyon na ang dalawa na itutuloy ang matagal na nilang planong pagpakasal. Balik sa kapital, kinausap ni Cersei si Tywin tungkol sa plano nitong pagpakasal ni Margaery at Tommen. At kasunod naman nito ang kasal nito kay Loras. Napag-usapan din nila ang napakalaking utang ng kaharian sa Iron Bank ng Braavos. Na dahil umano sa digmaan, malaking pera ang nawala sa kanila. Sa kabilang banda, nakarating na ang grupo ni Jon malapit sa bahay ni Craster.
At nang minanmanan ni Locke ang buong kabahayan ng wildling, dito niya nakita na nahuli na nga ng mga ito si Bran. Kaya nang bumalik ang lalaki sa mga kasama, sinabi nito kung ilan lang ang makakalaban nila, ngunit hindi nito binanggit ang tungkol kay Bran na nasa kabilang kubo. Sabi lang nitong may aso sa kubo kaya iwasan umano nila ito para hindi sila maamoy ng mga hayop. Pero ang totoo, balak na nitong kunin si Bran at itakas. Kinagabihan, pumasok si Carl sa kubo dahil may masama itong balak kay Mira. Ngunit hindi sila makatulong dahil nakatali silang lahat. Ngunit bago pa nito may sigawa ang masamang binabalak, sinalakay na sila ng grupo ni Jon. Sandali lang nakipaglaban si Locke at ilang saglit lang ay dumiretso na ito sa kinaroroonan ni Bran. Ang bata lang ang pinakawalan nito kaya nalaman agad ng tatlo na may masamang plano ang lalaki sa batang Starks. Sinubukang tawagin nito si Jon pero tinakpan ni Locke ang bibig ng bata at nagbantang papatayin ang mga kasama. Ngunit ang hindi alam ng lalaki, pumasok na sa isipan ni Hodor ang bata. At dito ginamit ng malaking mama ang buong lakas nito para makawala sa kadena at habulin sila. Nang makahabol si Hodor, sinakal si Locke at binali ang leeg nito. Maya-maya ay tinawag ni Bran si Jon pero sinabihan siya ni Jojen na kung makita siya ng kapatid, sigurado umanong ay uuwi siya nito sa Castle Black at hindi na makakabalik para sa pakay nila. Dahil dito, hindi na nagpakita si Bran kay Jon at tahimik na silang lumayo. Nang maglaban si Carl at Jon, muntik pa siyang mapatay ng lalaki pero sa tulong ng isa sa mga asawa ni Craster, napatay din niya ang rebelding Watcher. Pagkatapos ng labanan, 10 lang ang napatay nila dahil nakatakas si Rast. Ngunit nakasalubong pala nito si Ghost, kaya ang wolf na ang tumapos sa lalaki. Maya-maya ay sinunog nila ang bahay ni Craster kasama ang mga bangkay ng kanilang kasamahan at sa mga rebelding Watchers. Pumunta si Stannis at Davos sa Iron Bank para subukang mangutang ng pera pero dahil sa impluwensya ni Tywin mas naniniwala ang bangko sa kwento ng mga Lannister at tinanggihan agad ang request ni Stannis. Ngunit hindi basta-basta sumuko si Davos, pinaglaban nito ang karapatan ng kanyang hari. At kalaunan ay napaniwala din niya ang bangko. Kaya nang puntahan nito si Saan sa isang bahay aliwan, ipinakita niya sa kaibigang pirata ang maraming silver. Para sumama na umano ito pabalik ng Dragonstone. Samantala, nakarating na ang team ni Yara sa Dreadfort kung saan nakakulong ang kapatid niyang si Theon. Akala ng babae na nasa dungeon ito pero hindi pala, kasama pala itong ikinulong ni Ramsay sa mga alagang aso. Kaya nang pasukin ng grupo ang chamber, nag-ingay ang mga aso. Hindi makapaniwala ang babae nang makita ang hitsura ng bunsong kapatid. At nang buksan nito ang kulungan ng lalaki, nagpupumiglas ito. Na siya umano si Rick na loyal sa kanyang master na hindi siya si Theon. Dahil dito naabutan sila ni Ramsay. Marami na ang nalagas sa team ni Yara kaya umatras na ang mga ito nang pakawalan ng lalaki ang mga alagang hayop. Nang bumalik na sila sa bangka, sinabi ni Yara na patay na umano ang kanyang kapatid. Pinaliguan ni Ramsay si Theon bilang reward umano sa pagiging loyal nito. At dahil sa utos ni Bolton na kailangan nilang makuha ang Moat Cailin, sinabihan nito ang alipin na magkunwari itong si Theon Greyjoy. Lulusubin umano nila ang castle at lalabanan ni Theon ang mga sundalo ng ama nitong si Baelon. Dahil gusto ni Daenerys mag-rule bilang queen, nag-umpisa na itong tumanggap ng mga bisita sa castle ng Meereen. Nakinig siya sa mga complaint ng mga residente. Una na dito ang pag-atake ng kanyang dragon sa isang farmer kaya pinabayaran niya ang mga namatay nitong alagang kambing. Pero nang malaman niya gaano pa karami ang nakapila, napabuntong hininga na lang siya. Balik sa capital, araw na ng trial ni Tyrion. At gaya ng kanyang inaasahan, idiniin siya ng mga nakuhang testigo ni Cersei. Dinagdagan ang mga sinabi niya dati tungkol kay Joffrey. Mga bagay na ginawa niya para sa kaharian noon, ngayon naging puro kasinungalingan na. Kaya napaisip si Jaime sa lahat ng narinig at kinausap si Tywin tungkol dito. Na lahat ng mga sinabi ng mga testigo ay iniutos ni Cersei. Nahahayaan lang ba daw ng ama na ma-execute ang sariling anak? Dahil noon pa man daw ay kinasusuklaman na nila ang kapatid. Paano na daw magpatuloy ang Lannister dynasty kung papatayin nito si Tyrion? Dahil ayaw ni Jaime sa planong nilang patayin ang kapatid, sinabi niya sa ama na tinatanggap na niya ang matagal na nitong gusto.
Ang umalis siya sa Kingsguard, umuwi ng Casterly Rock, mag-asawa at bigyan ito ng apong lalaki na magpapatuloy sa kanilang angkan. Basta buhayin lang si Tyrion at ipadala sa Wall. Nang marinig ito ni Tywin, walang pag-alinlangang pumayag agad sa offer ng paboritong anak. Masaya at napabuntong hininga ang Kingslayer sa sagot ng ama. Kasunod nito ay sekretong kinausap ni Jaime ang kapatid tungkol dito. Na makinig na lang ito at huwag nang kumantre sa buong paglilitis. Ngunit laking gulat ni Tyrion nang si Shae ang lumabas na susunod na witness. Hindi siya makapaniwala na nasa King's Landing pa ito. At nanlumo siya nang marinig ang mga kasinungalingang lumabas sa bibig ng babae. At dinidiin pa si Sansa na ito umano ang mastermind, na gusto umanong maghayganti ng asawa niya kay Joffrey. Napailing na lang si Tyrion at hindi makapaniwala sa pinagsasabi ni Shae. Nang dahil ayaw umanong tumabi si Sansa sa kanya, kaya ito umano ang dahilan bakit pinatay niya ang hari. Dito na hindi nakapagpigil si Tyrion. Tinitigan siya ni Jaime na wag nang magsalita pero gusto niyang marinig ng lahat ang saloobin niya. Buong buhay na umano siyang nasa trial dahil sa pagiging unono niya. Na pati pamilya niya ay kinasusuklaman siya. Hindi umano niya pinatay si Joffrey pero sana siya na lang daw ang pumatay sa pamangkin. Humarap siya kay Cersei at sinabihan ng Reyna na sana siya ang naglason sa bastardong anak nito dahil mas satisfying itong tingnan na naglulupasay kaysa marinig ang kasinungalingan ng 1,000 pokpok. Lumingon siya sa mga nanonood ng trial, sinabihan niya ang mga ito na niligtas niya ang King's Landing. Na sana ay hinayaan na lang niyang magtagumpay si Stannis para sabay-sabay silang namatay lahat. Dagdag niya na sana marami siyang lason para kaya niyang lasunin silang lahat. Total hindi naman raw niya makakamit ang katarungan sa trial na ito. Kaya nagdemand siya ng trial by combat at hayaan ang Panginoon sa kanyang kapalaran. Dito napailing si Jaime, ngunit lahat sila ay hindi nakapagsalita sa demand ni Tyrion. Sana nagustuhan niyo ang Season 4 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.